Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Paano ba ang magpatawad? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Miriam, Mama Rosalie, kumusta? Miriam? Sino yan? Tuloy kayo. Salamat. Miriam! Sino ba yan? Hindi ba alam ni Mama na pupunta kayo rito? Ay, hindi. Ay, bakit ba hindi mo ako Ate. Ma. Rosalie? Naparito ka? Tama ba yung narinig ko? Dito ka muna titira sa bahay? Pasensya ka na, ate. May humahabol kasi sa akin Hinahabol ka ng pinagkakautangan mo, ganun ba? Oo, Ate Lydia. Bakit naman kasi hindi ka pa tumigil dyan sa pagsusugal mo? Abi, baka dumating ang panahon na pati kaluluwa mo, itaya mo na dyan. Pasensya ka na talaga, ate. Hindi naman ako magtatagal dito, kahit na 3 buwan lang. Sige, pasok na yung mga gamit mo doon sa kwarto ko. Huwag ka nang umiyak dyan. Isang araw pa ako naririndi sa kaiyak mo. Daig mo pa namatayan Paano nga pala si Miriam? Ako nakakausap sa kanya. Pumayag kaya siyang dito muna ako titira sa inyo? Mabait ang batang yon. Kapag sinabi ko, hindi na yung nakikipagtalo pa. Napalaki mo talaga siya ng maayos. Paano hindi ko siya mapapalaki ng maayos? Siya lang ang meron ako, Rosalie. Sa kanya lang nakatutok ang aking atensyon. Napakaswerte ni Miriam sa iyo, ate. Hindi ako nagkamaling sa iyo kung siya'y pinagkatiwala. Kanina ka pa walang kibo. May problema ba? Ang lalim ng buntong hininga mo, Pumunta kanina sa bahay si Mama Rosalie. Yung biological mother mo? Oo. Bakit? Ewan ko, hindi ko alam. Iniwan ko na sila kanina ni Mama. Baka binibisita ka gaya nung dati. Iba ang kutob ko. Bumibisita lang siya sa akin kapag may okasyon. Birthday ko, graduation, nung nakapasa ako sa licensure examination for teachers, o kaya kapag birthday ni Mama. Ano iniisip mo? May dala-dala siyang maleta kanina. Baka magbabakasyon muna sa inyo. Mabuti nga yan. At nang magkasama naman kayo ng matagal-tagal. Lumaki ka na hindi siya kasama Iyon ang bench Lumaki ako, nawala siya. Kaya hindi ako sanay na kasama siya. Miriam, anak? Gising ka pa ba? Opo, Ma. Pasok kayo, bukas yung pinto. Naku, ay mukhang marami ka na namang ginagawa Ay, ganyan po talaga ang buhay ng isang maestra. Magtuturo sa araw, mag-aaral sa gabi. Hindi maaaring humarap ako sa mga estudyante ko na wala akong maisi-share sa kanilang bagong lesson. Lalo na, at ang mga bata ngayon, iba na. Kahit nasa elementary pa lang, ang dami nang nalalaman. Kaya nga napansin ko nung isang araw, luma na pala yung sapatos mo. Mukhang wala ka ng oras magpunta man lang sa mall. Kaya binilahan kita. Eto, Ma, nag-abala pa kayo. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yan. Pera mo naman ang pinambili ko dyan. Yung ibinigay mo sa akin nung nakaraang payday mo. Hindi talaga kayo nagbabago. Lahat ng kailangan ko, inuuna niyo palagi. Ma, salamat. Ay, siya nga pala. Bakit po?
Ang Mama Rosalie mo, dito muna titira sa atin ng ilang buwan. Ho? Bakit, Ma? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sabi ko na nga ba hindi nagkamali ang kutob ko. May tinatakbuhan na namang utang yan si Rosalie. Pinatuloy mo pa rin ito sa inyo. Mamaya niyan, pati kayo ni Miriam madamay. Alang-alang palayasin ko siya. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nangyari yun. Pero ngayon lang siya nakiusap na makikituloy pansamantala sa bahay. Madalas, nanghihiram lang sa akin ng pambayad sa utang. Na hindi nababayaran. Ano pa ba aasahan mo? Wala naman yung maayos na trabaho. Baka ngayon, libo-libo na ang utang niyan kaya nagtago na. Baka nga pinagbabanta na yan ang mga pinagkakautangan niya. Kung ganyan nga ang totoong kalagayan niya, mas lalong hindi ko siya maaaring tiisin at pabayaan. Kung ano man ang mangyari sa kanya, cargo de konsensya ko pa yun, Lando. Siya naman ang gumawa ng problema, hindi naman ikaw. Kahit na. Pwede natin talikuran ng ibang tao, pero hindi ang kadugo natin. Sa hirap man o ginawa, ang pamilya ay pamilya. Ate, kapag ganitong weekend, ako na lang ang maglalaba. Para may maiambag man lang ako dito sa bahay. Nako, huwag ka na mag-abala. Kasi may naglalaba naman ng mga ito. Uy, kesa naman magbayad pa kayo. Di ako na lang. Tia Lydia! Hello! O, yan na pala si Joel. Mukhang marami-rami ang lalaban ko ngayon O, Joel, ikaw na bahala dyan, ha? Magluluto pa ako ng pananghalian. Surely, Tia Lydia. Makikain na rin ako dito mamaya. All the time. Dito ka na kumain mamaya. Pak! Yan ang gusto ko rito Ay, teka. Tia Rosalie? Ikaw ba yan? Hoy, bakit? Nagbago na ba ang mukha ko para hindi mo na ako makilala? Hindi naman. Pero mukhang pumayat ka ngayon. Ay, teka. Bakit ka andito? Annual visit ba to sa pinsan ko? Dito muna ako ng ilang buwan. Trulala? Ilang buwan ka rito? Bakit? Ang dami mo namang tanong. Maglaban na nga lang tayo. Total, wala naman akong ginagawa Tutulungan na lang kita. Tutulungan mo ko? Tapos ano? Hati tayo sa bayad? Luis! Tutulungan lang kita. Hindi ako makikihati sa bayan. Sinabi mo yan Oo, nabilisan mo na. Paano ka makakarami niyan? Teka lang. Mag-change outfit muna ako, no? Ano? Ang laundry area ni Tia Lydia, malapit sa daanan ng mga pogi na nangungupahan doon sa kabilang apartment. Kaya dapat, kahit naglalaba, nakapoise pa rin. Anong susuotin mo? Ang aking pambansang cycling na kulay pink at itong tube kong itim. Suot-suot ko naman na. Huhubarin ko na lang tong pang ibabaw. Baklang to. Bayad mo, Joel. Salamat, ha? Thank you. Bukas babalik ako rito, Magpapaservice daw ang mudrakels mo. Si Mama? Ay, oo nga pala. Dalawa nga pala ang mudrakels mo. Yung totoo mong nanay. Si Mama Lydia? Ano ba yan? Si Tia Rosalie. Paano mo nasabi siyang totoo kong nanay, Aber? Siyempre. Sa kanya ka nang galing. Sa kanya ka lumabas. Babaw naman ang kahulugan sa'yo ng salitang nanay. Bakit? Ano bang kahulugan sa'yo ng tunay na nanay, Miriam? Love, nasan ka na? Love, sorry Nauna na akong umuwi. Hindi kita maihatid. May emergency kasi sa bahay Bakit ano nangyari? Ano kasi? Si Tita ba? Oo, nahihilo
ko raw siya. Tumawag sa akin kanina. O sige. Magko-commute na lang ako mamaya pa uwi. I-update mo na lang ako mamaya, ha? Oh, sure. Okay, bye. I love you. Pinutol na niya yung tawag ko. Mag-aabang na lang ako ng jeep. Yan. Napalitan ko na ng bedsheet ang kama ni Miriam. Pati kumot at mga punda ng una niya. Matutuwa yun pagdating niya. Napalitan ko na rin ng kurtina. Maganda kapag ganito ang kurtina eh. Floral. Para naman maaliwalas ang bahay tignan. Ay, naitapon ko na rin ang mga papel niya na nakatambak dito. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perfect! Bagay na bagay sa kamay mo ang pulang nail polish. Ay, mukhang makakahanap ka na naman ng bagong jowa nito, Tia Rosalie. Uy, pwede ba? Hanapan mo naman ako. No problem. Ilan ba ang gusto mo, ha? Isa lang. Basta yung mamahalin ako ng totoo at tapat. Ang corny mo. Kapag naghahanap ka ng jowa, yung wallet kagad ang tinitignan. Ay, hindi ko naman kailangan ng pera, no? May pera naman ako. At sinong hindi nangangailangan ng pera ngayon, ha? Lahat tayo nangangailangan ng pera. Kaya dapat wais ka. Hindi pwedeng ikaw ang piniperahan. Kaya bilib talaga ako sa'yo eh. Expert ka na masyado sa mga ganitong modus. Ang tawag dyan, Joel, pagiging praktikal. Noted. Noted na noted dyan, Tia Rosalie. Ma? Nasaan yung mga learning materials ko dito sa kwarto? Uy, si Pinsan, may hinahanap. Ay, buti pa, mauna na ako. Oo, sige, Joel. Salamat, ha? Ikaw ba ang nangialam ng kwarto ko? Inayos ko lang kanina. At sino may sabi sa'yo ayusin mo ang kwarto ko? Marami kasing kalat kaya inayos ko. May mga tinapon akong papel. Baka nakasama dun yung hinahanap mo. Tinapon? Tinapon mo yung mga learning materials sa mga estudyante ko? Nakatamba kasi sa isang sulok. Kaya nga akala ko hindi mo na kailangan. Pwede ba sa susunod, huwag kang mangingialam ng kwarto ko? Kung makalat man o marumi, problema ko na yon. At isa pa, ayoko ng floral na kurtina, kahit na floral na damit o kahit anong bagay na floral ang design. Sorry, Miriam. Rosalie? Ate Lydia. Bakit? Ano ba nangyayari? Nasa likod bahay lang ako. Pero dinig na dinig ko ang boses ni Miriam. Nagtatalo ba kayong mag-ina? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nasaan na ba yun? Saan na? Ito ba hinahanap mo? Yan! Yan nga, Ma! Saan niyo nakuha? Para to sa mga estudyante ko eh. Ay, nakita kong itinapong kanina ni Rosalie. Bakit kasi pinakikialam mo niyang kwarto ko eh? Ako ang nag-utos sa kanya linisin ang kwarto mo. Dahil hindi mo na nalilinisan sa dami ng trabaho mo. Pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa kanya na huwag magtatapon ng kahit ano. Hindi ko rin nasabing ayaw mo ng floral. Ako ang nagkaroon ng pagkukulang. Kaya huwag mo na siyang pagbuntunan ng galit mo. Ako na ang humihingi ng paumanin. Pero sa susunod, huwag mo pagtataasan ng boses si Rosalie. Kahit hindi siya nagpalaki sa'yo, siya pa rin ang tunay mong ina. Ma. At higit sa lahat, mas matanda siya sa'yo. Hindi kita pinalaking walang respeto sa nakatatanda sa'yo. Sorry, Ma. Sa kanya ka mag-sorry, hindi sa akin.
Maupo ka nga rito, Lydia. Lakad ka ng lakad dyan eh. Nahihilo na ako sa'yo, mamaya niyan sumakit pa yung tuhod mo. Ano bang problema mo? Nag-aalala ako, Lando. Bakit? Si Miriam, bagamat sa akin lumaki yan, alam mo naman na hindi ko sa kanya ikinaila ang totoo niyang pagkatao. Hindi ko inilihim sa kanya na ang totoo niyang inay si Rosalie. Wala akong itinago sa kanya. Lahat ipinaalam ko sa kanya. Kahit ang pagkakaroon ng iba't ibang karelasyon ni Rosalie, ang pagiging sugarol niya, pagiging manginginom, lahat. Lahat. Dahil ayokong dumating ang panahon na malaman niya yon sa ibang tao. At kapag sumambulat sa kanya ang katotohanan, ay isusuka niya ang pagkatao ng kanyang tunay na ina. Tama naman yung ginawa mo. Oo, akala ko tama. Akala ko talaga tama, Lando. Bakit ba? Ano bang nangyari? Hindi ko lang siguro napapansin noon. Dahil bihira namang bumisita si Rosalie sa bahay. Kaya akala ko magiliw sa kanya si Miriam. Kapag kinakausap siya noon ni Rosalie, sumasagot naman siya na maayos. Pero ngayon magkasama na sila sa iisang bubong. Ngayon ko lang nakitang lubhang kay layo pala ng loob ni Miriam sa kanyang ina. Baka naman naninibago lang ang dalawa sa isa't isa. Dapat siguro hindi ko sinabi ang lahat kay Miriam. Mas mainam sigurong pinagtakpan ko kahit papaano si Rosalie. Para ano? Para lokohin ang sarili mo? Si Miriam? Sabi mo nga kung may inilihim ka man kay Miriam, sigurado darating ang panahon na sasambulat sa kanyang katotohanan. Mas mahirap yun. Dahil maging sayo, mawawalan ng tiwala ang anak mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Sino yan? Ang Mama Rosalie mo to, Miriam. Bakit po? Pwede ba akong pumasok? Sandali lang po. Bakit po? May binili ako para sa'yo. Ano to? Kurtina. Hindi floral ang design yan. Para naman meron kang pampalit sa kurtina mo kapag maalikabok na. Nag-abala pa kayo. Marami naman mga nakatagong kurtina dyan si Mama. Iba naman yan kasi sa akin yan galing. Tapos, bilang peace offering ko na rin sa'yo dahil dun sa nagawa ko. Kalimutan na natin yun. Anyway, salamat din. Pasensya na rin po kung napagtaasan ko kayo ng boses kahapon. Wala yun. Tara na, kakain na tayo. Susunod na lang po ako. Ang sarap nitong tinola mo ngayon, Ma. Ang Mama Rosalie mo nagluto niyan. Ah, ganun ba? Ano pa ba ang paborito mong ulam? Ipagluluto kita habang narito ko. Kahit naman ano po kinakain ko. Ay, siya nga pala, Ma. Birthday mo na next week, ah. Ay, naku. Madaharagdagan na naman ang mga puti kong buhok. Gusto niyo bang kumain tayo sa labas, Ma? O dito na lang? Magpa-cater na lang kaya tayo. Wala namang big deal sa kaarawan ko. Bakit ka pa mag-aabala? Mahirap kitain ng pera ngayon. Huwag kang gastos ng gastos sa wala namang kabuluhang bagay. Anong walang kabuluhan? Ma, birthday mo yun. Hindi naman araw-araw nagsiselebrate tayo ng birthday mo. Kaya dapat kahit papano, gawin naman natin espesyal. Oo nga naman, Ate Lydia.
Pwede namang dito na lang tayo magsalo-salo. Kumbidahin natin yung mga kapitbahay. Kahit ako na lang ang magluto. Kumain na lang tayo sa labas, Ma. Total, last year dito ka naman nag-celebrate eh. Pero mukhang mas tipid kung dito na lang tayo tapos... Hindi ako nagtitipid kapag birthday ni Mama. Basta sa labas o dito sa bahay man ng okasyon. Ang mahalaga, kasama ko kayo at alam kong kapag tumanda ako, may mag-aalaga sa akin. At yon ang mahalaga. Nako, hindi ko may papangakong maaalagaan kita, ate, hanggang pagtanda mo. Huwag kang mag-alala, Ma. Tiyak, kapag matanda ka na, makakatulong ko na niya ng mga apo mo sa pag-aalaga sa'yo. Ang tanong, kailan ako magkakaroon ng apo? Bata pa naman si Miriam, ate. 28 ka pa lang, di ba, Miriam? I-enjoy mo muna ang pagiging dalaga mo. Nang sa ganun, hindi ka magsisi kapag may pamilya ka na't mga anak. Kasi kapag may mga anak ka na, hindi mo na magagawa ang mga gusto mong gawin. Kaya pa, Basta, pinamigay niyo ako. ako naman nagpapaalala lang. Pero kung ano ang plano mo, hindi ko pakikialaman yon, Miriam. Kung saan ka masaya, susuportahan ka namin. Ipinagtimpla kita ng juice. Ay, salamat po, tita. Ikaw pala ang boyfriend ng anak ko. Opo. Gaano na kayo katagal? Magdadalawang taon na po. Hindi pa naman pala ganun katagal. May plano ka bang pakasalan ng anak ko? Ako? Kako, kung may plano kang pakasalan si Miriam. Siyempre naman po. May ipon ka na ba? Benj! Ay, Nariyan ka na pala. oo. Kanina ka pa ba? Tatawagin sana kita, kaya lang nagkakwentuhan kami ni Benjamin. Ubusin mo na yung juice mo. Aalis na tayo. Oh, sige. Ang ganda naman ng shoulder bag mo, Miriam. Regalo to sa akin ni Mama nung 25th birthday ko. Krimang kulay, kaya bagay sa kahit anong damit. Ang galing namang mamili ni ate. Tara na, Benj. Mauna na po kami, tita. Ingat kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rosalie, wala ka bang planong maligo? Kanina ka pa tumitingin ng mga photo album na yan. Nakailang ulit ka na. Ang laki na ni Miriam, ate. Ngayon mo lang ba napagtanto yun? 28 anyos na siya. Oo nga, ate. Parang kailan lang ipinagbubuntis ko pa lang siya. Takot na takot ako noon. Takot na takot akong malaman yun na nabuntis ako. Kasi baka sabihin ni Mama na ipalaglag ko ang bata. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya tumakas ka at umuwi ka sa bahay ng nakapanganak ka na. Oo, ate. Kasi sabi nila, kahit gaano katindi ang galit ng magulang, humuhupa kapag nakita na nila ang kanilang apo. Totoo naman yun. Ito yung picture nung pinabinyagan natin si Miriam. Ang liit-liit niya rito. Sinong mag-aakalang lalaki siya ng ganito ngayon? Matangkad, maganda, matalino. Alam mo, ate. Ha? Naiinggit ako sa'yo. Sa akin? Oo. Kasi nasubaybayan mo ang bawat pagbabagong nangyari sa kanya. Mula sa itsura niya, sa ugali, sa lahat ng pagkakataon sa buhay niya. Naroroon ka. Nakita mo nung unang beses siyang nakapaglakad. Narinig mo yung unang katagang pinigkas niya. Siya ang una mong nakikita sa umaga. Hindi pa naman huli ang lahat. Kahit kailan naman, hindi ko ipinagdamot sa si Miriam.
Rosalie, ayusin mo ang buhay mo. Bayaran mo yung mga pinagkakautangan mo. Maghanap ka ng trabaho. At dito ka tumira. Nang sa ganon, makasama ka niya. Oh, ayan. Ayan ka na naman sa iyak mo. Ate! Napakarami kong pagkukulang sa anak ko. Saka isa-isa kong anak. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa kanya. Hindi ko alam, ate. Nabusog yata ako masyado. Ang sarap ng pagkain dito. Oo nga. Naku, anak, salamat sa pa-birthday mo sa akin. Wala yun, Ma. Ay, ito nga pala. Regalo ko po sa inyo. Ano to? Batang to, oh. Nag-abala pa. Wow. Ang gandang kwintas. Miriam, mukhang mahal ito ah. Sabi ko naman sa iyo, huwag ka magsasayang ng pera. Ma, Bakit ba na... hindi yan sayang. Para sa'yo yan. Kulang pa nga yan sa lahat ng sakripisyo mo sa akin. Binihisan mo ko, pinakain, pinag-aral. Lahat ginawa mo para sa akin. Kahit nga pansarili mong kagustuhan, isinantabi mo para lang maitaguyod ako. Hindi ka na nakapag-asawa dahil sa pag-aalaga sa akin. Hindi totoo yan. Sarili kong desisyon na hindi mag-asawa. Basta, gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Ikaw, Ma. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ah, teka. Asan na ba si Rosalie? Akala ko mag-CCR lang yun. Tawagan niyo na lang. Umuwi na po tayo. Sige, tayo na. Ako, saan kaya nagpunta ang taong yun? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Asa na kaya itong si Rosalie? Abay, gabing-gabi na eh. Siya na siguro ito. Sandali! Oh, Rosalie, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay. Buti naman gising ka pa, ate. Halika, pumasok ka na. Salamat, ate. Saan ka ba galing? Sinundan kita kanina sa CR doon sa restaurant pero wala ka na. Pasensya ka na. Nakita ko kasi yung pinagkakautangan ko. Kaya nagtago muna ako. Ayoko namang mapahiya kayo. Sabi ko naman kasi, pahihiramin na lamang kita ng pera. Kaya lang ayaw mo naman. Kaysa naman ganyan, para kang kriminal na tago ng tago. Wag na. Hindi naman niya ako rito masusundan, ate. Oh, paano ka na kasi siguro? Basta, magtiwala ka na lang sa akin. Sige, bis ka na. Parang pawis na pawis ka. Oo, ate. Salamat uli. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Mahabang biyahin nyo. Para naman akong baguhan sa pagdadrive kung magsalita ka. Kahit na. Huwag ka pa rin magiging kampante. Baka mami antukin ka. Kasama namin si Darwin sa biyahe. Maingay yun eh. Yak, hindi ako aantukin. Mamimiss kita. 2 linggo yung seminar ninyo. 2 linggo tayong hindi magkikita. Hindi bali. Tatawagan na lang kita ng madalas, ha? Sige. I love you. Love you too. Aray! Ay, Para naman akong kinagat ng langgam. Si yun? Joel. Ay, Joel, tumuloy ka na sa bahay. Naghihintay na sa'yo yung mga labahin mo.
May hinihintay pa sana akong makita. Anong hinihintay mo? Yung... Hoy, bakit ka ngumuupo dyan? Hindi namin magagawa yun hanggat nandito ka, Joel. Ay, sus! Ay, sige na nga, alis na ako. Paano? Sige na, love. Mag-iingat ka, ha? Rosalie, Ay, Kuya Lando, ano ho yun? ang ate Lydia mo. Namalengke ho. Ganun ba? Sayang. Magpapasabay sana ako ng gamot ko. Umalis kani-kanina lang. Ay, sige. Ako na lang ang bibili mamayang hapon kapag hindi na gaano mainit ang sikat ng araw. Teka nga pala. Bakit ganyan ang itsura mo? Ho? May sakit ka ba? Mukhang nangangayayat ka at parang namumutla ka rin. Puyat lang po. Bakit ka naman mapupuyat? Hindi ka naman nagtatrabaho. Alam ko na. Siguro hindi ka makatulog tsaka isip ng mga problema mo, ano? Alam mo kasi, Rosalie, wala ka talagang mapapala sa sugal. Tingnan mo, nagkabaon-baon ka na tuloy sa utang. Kung nag-aaral ka sana na maayos noon, edi sana, natupad mo rin yung mga pangarap mo. Kuya Lando, narinig ko na yan noon kina Mama nung nabuntis ako. Pagtapos ng halos 30 taon, huwag niyo nang ulitin sa akin. Kahit anong pangaral niyo tapos na. Ganito na buhay ko ngayon. Sa bagay, nagsasayang lang ako ng laway. Kung wala na po kayong kailangan, sasara ko ng pinto. Kasi mukhang inaantok ako Iidlip muna ako. Ipinagtatabuyan mo na yata ako. O sige na, aalis na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aalis ka ba ikaw mo? Oo, ate. May pupuntahan lang ako. Baka bukas na ako makauwi. Oh, meron ka bang pamasahe? Meron pa naman. Hala, sige, mag-iingat ka. Ano ba ang pwede kong biling pasalubong para kay Miriam? Hindi na bata si Miriam para bigyan ng pasalubong. Pero kung gusto mong matuwa siya, bilhan mo ng libro. Kasi mahilig siya magbasa. O sige, ate. Huwag masyado matingkad, Joel, ha? Teacher ako, remember? Mahogany ang ikukulay ko sa buhok mo. Maganda to kasi kapag indoor, parang akala mo walang kulay ang buhok. Pero kapag nasa liwanag ka, tsaka lumilitaw ang kulay na medyo reddish. Oh, sige. May tiwala naman ako sa'yo. Ay, siya nga pala. Asan pala si Tia Rosalie? Malay ko. Alam mo ikaw, napapansin ko, super cold ka kay Tia Rosalie. Sabi ko naman sa'yo, kahit balik-rin mo ang mundo, siya pa rin ang Mudrakels mo. Yung umiri sa'yo para makita mo kagandahan ng mundo. Alam mo, pakiramdam ko, ikaw talaga ang tunay niyang anak. Lagi mo siya binibida Siyempre naman, lagi niya akong binibigyan ng baon ng mga elementary pa tayo tuwing... Binibigyan ka niya ng baon? Lagot. Ha? Nadulas ako Naku, daldal mo kasi, Joel. Binibigyan ka ng baon tapos ako hindi? Hindi. May inuutos kasi yun lagi sa akin dati. At saka elementary tayo, wala na siya. Umalis siya, sabi ni Mama, para magtrabaho daw sa hotel. Paano mo nasabing binibigyan ka ng baon? Ay, kapag bumibisita siya rito, yun ang ibig ko sabihin. Mabuti ka pa pala. Naalala niya noon. Samantalang yung sarili niyang anak, kahit isang birthday cake, hindi man lamang nabilhan. Pumupunta siya kapag birthday ko para lang makikain. Minsan pa nanghihiram siya ng pera kay Mama para may pangsugal siya, pang-inom. Ay nako, change topic na nga tayo. Baka mamaya yung mahogany maging nara.
Total, wala naman si Rosalie. Lalabang ko na nga itong kumot, punda at bedsheet ang ginagamit niya. Ano to? Nalalagas ba buhok niya? Bakit ang daming buhok sa sahig? Ay, nako. Hindi man lang kasi maglinis dito sa ginagamit niyang kwarto eh. Mabuti pa. Alisin ko rin muna tong kutsyon na maibilad ko sa araw. Ay, ano yun? May nahulog ah. Ano ba ito? Mukhang bote ito ng gamot? Anong gamot kaya ito? Baka vitamina. Ang liliit naman ang nakasulat. Hindi ko mabasa. Mukhang may laman pa. Lalagay ko muna rito sa mesa. Lalabang ko na muna itong mga ito. Kaysa naman hintayin ko pa ang Sabado sa schedule ng paglalaban ni Joel. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Miriam. Nakauwi na pala kayo. Oo, kaninang umaga. May binili nga pala ako sa'yo. Ano to? Libro. Salamat po. May gagawin po ako eh. May sasabihin pa po ba kayo? Kailangan ko na kasi mag-focus dito. Kasi ano eh. Ano ho yun? Narinig ko kasi na umalis pala si Benjamin. Nag-attend ng seminar. Oo. Bakit po ba? Nakita ko kasi siya kahapon. Nakita nyo? Saan? Ayoko sana itong sabihin sa'yo. Alam ko na ang tama at mali. Baka nga mas magaling pa akong gumawa ng desisyon kaysa sa inyo eh. Marunong akong pumili ng mga taong pagkakatiwalaan ko. Miriam, totoo ang sinasabi ko. Niloloko ka ni Benjamin. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi ako maniniwala sa isang walang kwentang tao. Iniwan kita kay Ate Lydia. Hindi kita inalagaan. Napakarami kong pagkukulang sa'yo bilang isang ina. Pero wala kang karapatang tawagin akong walang kwentang tao. Dahil kung wala akong kwentang tao, sana nung nasa sinapupunan pa lamang kita, pinatay na kita. Sana hindi na ako nagsakripisyo ng 9 buwan para lamang mailuwal ka. Sana noon pa lang. Tinalikuran ko ng obligasyon ko sa'yo bilang isang ina. Rosalie? Miriam? Ano nangyayari dito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Miriam, mag-almusal ka muna. Wag na ma, late na ako. Pero hindi ka na kumain kagabi. Alis na po ako. Pero, paano ba ito? Magkasakit ang batang ito eh. Mabuti pa tawagan ko si Benjamin. Babalot ko na lamang ito pagkain. Padadaanan ko sa kanya rito para siya na lang magbigay kay Miriam. Saan ba yung numero niya rito? Eto. Hello, si Benjamin? Sino ito? Girlfriend ako ni Benjamin. Sino sila? Diyos ko. Totoo nga, sinasabi ni Rosalie. May babae nga si Benjamin.
Rosalie? Rosalie, buksan mo ang pinto. Hindi ka pa ba lalabas ang kwarto? Hapon na. Hindi ka na kumain kagabi. Naku, mag-ina nga kayong dalawa, oo. Pasensya ka na, ate. Napagbuhatan ko ng kamay si Miriam kagabi. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng emosyon ko. Bakit naman kasi binigla mo si Miriam eh? Dapat sa akin mo sana sinabi. Para ako na yung nagsabi sa kanya. Natakot ako eh. Natakot ako na baka mangyari din sa kanyang nangyari sa akin noon. Kaya ayoko na maghintay pa ng ibang pagkakataon. Pero ate, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Oo, alam ko. Alam mo? Alam kong hindi ka nagsisinungaling. Hayaan mo. At ako na bahala magsabi kay Miriam. Pero ang mabuti mong gawin, lumabas ka muna rito at kumain ka na. Oo, ate. Oh, bakit? Ano nangyayari sa iyo? Ang ulo ko. Bakit? Ang sakit. Ano nangyayari sa iyo, ha, Rosalie? Ay, ako, Diyos ko, hinimatay si Rosalie! Oh, bakit walang ilaw ang bahay? Wala bang tao? Miriam, Ay, Joel? kumusta si Tia Rosalie? Galing ka ba sa ospital? Ospital? Miriam, Ay, Yolando. si Rosalie, kumusta? Bakit sa akin yung siya kinukumusta? Hindi mo ba alam ang nangyari? Anong nangyari? Hinimatay siya kanina, kaya itinakbo ng mama mo sa ospital. Hinimatay lang naman pala eh. Akala ko kung ano na nangyari. Kung mag-alala naman kayo. Uy, grabe ka. Sabi ni Tia Lydia kanina, namimilipit daw sa sakit ng ulo. Tapos bigla na lang nahimatay. Tinatawagan ko kasi ang mama mo, kaya lang, naiwan siguro yung cellphone. Saang hospital po ba dinala si Mama Rosalie? Ay, ayan na yata sila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Miriam, kanina ka pa rito sa bahay. Wala ka bang planong umuwi sa inyo? Joel, Oh, bakit? sabi mo, dati binibigyan ka ng baon ni Mama Rosalie. Bakit? Sasabihin ko na nga ang totoo. Sabi kasi ni Tia Rosalie, huwag ko rin sasabihin sa'yo. Bakit? Lagi kasi tayong magkaklase nung elementary hanggang high school, di ba? Nung elementary, araw-araw siya naghihintay sa labas ng gate sa'yo. Kapag papasok tayo at uuwi. Minsan, inuutosan niya ako na ayain kitang dumaan doon sa may kabilang kanto para makita ka niya. Kasi kung doon tayo sa kabila dadaan, wala siya makukublihan. 4 years old ka kasi nang iwan ka niya kay Tia Lydia, di ba? Kaya alam niya makikilala mo na siya, tapos baka raw habulin mo siya, tapos umiyak ka. Tapos, Nung high school naman, minsan kapag Biyernes, pumupunta siya sa gate 2 nung school natin. Tapos tinatanong niya ako kung kamusta ka, anong ginagawa mo, kung may crush ka na ba, may boyfriend ka na, ganun. Para akong reporter dati. Pero okay lang, kasi binibigyan niya ako ng pamasahe pa uwi. Minsan pambili ng ice cream. Kaya nga, close kami. Dikit kami ganun. Kinuwento ko na sa'yo kasi matagal na yon. Hindi niya naman na siguro ako kukurutin, no? Sa tingin mo. Uy, umiiyak ka, Miriam. Ano nangyari sa'yo? Kung ganon, wala naman pala talaga siyang tinatakbuhang utang, ganon ba, Lydia? Oo.
Gusto niya lang na dumito muna. Dahil gusto niya makasama ang anak niya sa natitirang 2 buwan niya sa mundo. Napakasaklap naman ng kapalaran ni Rosalie. Napakalupit ng tadhana sa kanya. Paano si Miriam? Alam na ba niya? Oo. Hindi ko naman maaaring ilihim sa kanya. Madalas nang atakihin ang sakit si Rosalie. Ang panalangin ko na lamang ngayon, Lando, ay ang mapatawad ni Miriam ang kanyang ina sa lahat ng mapagkukulang nito sa kanya. Busog na ako, Miriam. Salamat. Sana si Ate Lydia na lang ang pinaghatid mo rin tong pagkain sa kwarto ko. May pasok ka pa. Uminom na po kayo nitong gamot ninyo. Ako na. Kaya ko naman. Sige na po. Ito po ang tubig. Salamat. Siya nga pala. Hiniwalayan ko na po si Benjamin. Ha? Bukas, may sports fest po sa school. Ganun ba? Mula ngayon, ikukwento ko na sa inyo ang mga bagay na yan. Gaya nung ginagawa ni Joel nung high school kami. Sinabi pala sa'yo ni Joel. Ma, sorry. Bakit ka naman nagsusorry? Wala kang kasalanan. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Marahil, kaya hindi ko kaya magawang patawarin noon kasi natatakot akong kapag nawala ang sama ng loob at galit sa puso ko para sa inyo, magiging marupok ako. Natatakot akong kapag binisita niyo ako minsan, hilingin ko sa inyo na huwag na kayong umalis. At natatakot ako na tanggihanin niyo ako. Miriam, anak. Patawad. Kaya ngayon, natatakot ako. Natatakot ako na baka bukas o bukas makalawa, iwan niyo na ako. Natatakot ako na mauubos na ang pagkakataong binigay ng Diyos para makasama ko pa kayo. Anak, nang malaman ko na may cancer ako, gusto ko na sanang magpakamatay. Pero habang kausap ko sa cellphone si Ate Lydia, narinig ko ang boses mo. Naalala ko na kahit kakaunting panahon na lamang ang natitira sa akin, may sapat pa rin akong dahilan para mabuhay. At ikaw yun. Mama. Kaya huwag kang matakot, anak. Oo. Kaunting panahon na lang ang natitira sa akin. Pero ang mahalaga, kasama kita. Papalubog na ang araw ko. Pero masaya ako. Masaya ako dahil naririto ka. Mawawala ako. Pero mananatili ako sa puso mo. Malulungkot ka pansamantala. Pero tandaan mo, may pangako ang bukas.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kilapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Paano ba ang magpatawad? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Babes Angeles, Angelo Alcantara, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Miriam. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.